So magandang araw, gagawa lang tayo ng video, random lang to. Alam ko matagal na akong hindi nakagawa parang 3 months na ata. Yun kasi nabibisi din, di ba? Kwentuhan lang tong gagawin ko. So nandito ako sa harap ng parang college campus to. Dami matatangkad na mga estudyante. Parang yung height ko na 5'8", parang short na to eh. Di ba sa Amerika, sa western country, parang 5'9" yung average. So pag below ka 5'9", short ka na. Kahit 5'8", short ka na talaga eh. Pero kahit 5'8" na yung height ko, matangkad pa rin ako dun sa mga ibang nasasalubong ko. Marami pa rin talaga mga lalaki na maliliit din talaga. So ayun nga, matagal akong nawala, di ba? Yun. Tapos nag-approach ako outside paminsan-minsan. Tapos yung mga katrabaho ko, 'di ba? Nakwento ko na 'yan sa inyo, 'di ba? So, parang sa trabaho, parang 6 na ata. Tapos may isang Pinay nireklamo ko, tapos nagsinungaling, gumawa-gawa ng parang complaint na yun nga, harassment. Paulit-ulit daw siyang So, kinausap ako nung manager ko tsaka nung sa HR, napawalang sala naman ako kasi nga imbento siya eh. Biruin mo kung sino, eto talaga maraming beses na ako naka-experience na ganito. Kung sino ba yung kalahi mo, sila talaga yung magpapahamak sa'yo, di ba? Eto Pinay ito nagreklamo, yung mga ibang na na in-approach ko ng direct, kasi hindi naman talaga ako nangungulit eh. Isang offer lang talaga, tapos sabay pagkaayaw, hindi ko na kinukulit. Pagka-offer ko pa, yung parang joke, casual na conversation. Kuwari, sabi ko, anong ginagawa mo pag off? Sabi niya, naglilinis ng bahay. So parang, nagsuggest ka lang na, ganon, sipag mo naman. Pwede ka pala maglinis ng flat ko. Yung parang ganon lang. Tapos sabay, syempre sinabi niya na may boyfriend siya, magagalit daw boyfriend niya. Stop na ako, di ba? So yun nga, buti na lang din, ganon lang din. So, napawalang sala naman ako, hindi naman ako nabigyan ng parang warning or kung ano-ano. Pero yun nga, lesson na rin sa akin yan, na hindi na ako mag-approach ng mga katrabaho or kung ano pa man. Pero na lang talaga kung nagbatot talaga sila sa akin, kagaya nung nakwento ko sa inyo dati na naging ka-F-buddy ko. F-buddy, na siya mismo nagyaya sa akin na lumabas or nagbato mismo sa sarili niya. Kasi ang drawback lang kasi nung passive, nasa program ka ng babae. Kasi, di ba, dominance yung pag-approach. Ibig sabihin, mag-approach ka sa gusto mo. Ibig sabihin, nasa dominant stage ka. State. So, kung babae nag-approach sa'yo, dominant yun. Ibig sabihin, target ka niya, may pakay siya sa'yo. Kaya pala yung mga nag-approach sa akin, parang resistant. Puro resistant talaga. Parang hindi ka sinusunod, matigas ulo. At the end of the day, parang i-dispatcha mo rin talaga eh. Kasi parang, biruin mo, dalawa naka-F-buddy ko sa 2.5 years. Yung dalawa na yun, nag-approach. Dapat nga magiging 3 yun eh. Merong isang Indiano na nag-approach sa akin. Kaso inutusan ako na message daw siya. Hindi ko siya minessage. Sabi ko, bahala ka, ba't mo ako inutusan sa isip-isip ko? Pero nakakasalubong ko, okay lang naman, casual, kinakausap pa rin ako kahit na parang sa side niya, rejection yun, di ba? Kasi hindi ko siya minessage eh. Parang 2 beses na nag-meet na naman kami. Nagpalipat na siya, hindi na siya cleaner. Na siya, sa kitchen na siya. So, yun, 2 beses ko nakita, tsaka nakasabay ko pa sa bus yun. So, yun nga. Casual lang, how are you, mga ganun lang, tapos I'm good, tapos yun lang, ganun lang na So yun lang, ito lang yung obserbasyon ko, marami talaga kayong matututunan din talaga. Kaya kailangan nyo talaga mag-effort, gumawa kayo ng effort sa lahat ng mga gusto nyong makamit or makuha. Kasi wala talagang easy. Oo nga, passive, babae may pakay sa'yo nun, di ba? Tsaka hindi ka naman din talaga mananalo sa babae, upper hand eh. Kasi pinipili nila yung base sa pakinabang mo, di ba? Ganun ka rin naman eh, ano ba pakinabang mo sa babae? Kepyas, di ba? May matitira ka na regular. Tapos, yung parang companionship lang, di ba? Pero yung mga kilig-kilig, wala na yan sa katawan ko dahil matanda na ako eh. Siguro kung teenager ka, 20, gusto mo pa yung mga chat-chat na yan.
Pero ito palang pinamumulat ko sa inyo, huwag na kayo makipag-chat sa babae, sasayangin lang oras niyan. Sabay, hindi naman pala kayo gusto. Sabay biglang naisipan mo, teka, mag-direct na lang ako. Kuwari, nag-uusap kayo niyan, yung palagayan, yung friendship first na sinasabi ko. Tsaka yung panliligaw na silbidor. Yung dalawa na yan, nakakategorize ka na niyan as friend lang talaga sa utak niya. Dahil walang ibang nag-approach sa kanya, ikaw lang talaga, ikaw yung pinaka-safe guy. Kasi, itong lalaki na to, ang bait sa akin, kinakausap ako, may emotional tampon ako. Itong lalaki na to, nanliligaw sa akin, 3 months na, ang bait-bait, nagbibigay. Wala pang nag-approach sa akin na na dominante. Yung talagang ililid ako kung saan niya gusto kasi pag nangligaw ka, tsaka yung panliligaw silbidor, tsaka friendship first na simp, is nasa program ka ng babae kasi nawawala yung sarili mo parang inuuna mo siya, di ba? Inuuna mo siya, parang ang point of view mo, ipi-please mo siya. Kaya mo nga ginagawa yun. Ba't ka ba nakikipag-friendship? Ano bang purpose nun? May mapapala ka ba sa friendship sa babae? Wala naman, di ba? Usap-usap lang. Para sa akin, kung friendship lang, dapat mabibembang kita, di ba? Kung hindi kita mabibembang, hindi kita friend. Hindi ka, di ba? Yung pakinabang talaga, kaya kailangan mag-selfish kayo. Dapat isipin yung point of view nyo. Kaya nga yung di ba? Ano ba purpose ng friendship na yan? Pakikipag-usap. Kung lalaki ka talaga, hindi mo kailangan makipag-chat-chat, usap-usap. Tapos mga Netflix. Nako. Ganun din. Ito napansin ko kung ginagawa ko yan dati, yung parang Netflix, nanonood. Tangina, hindi ako makapag-focus dun sa pinanonood ko kasi tinitigasan ka dun sa katabi mo di ba? Ito lang straight to the point to walang ka-bullshitan Ikaw ba lalaki ka, makikipag Netflix ka, manonood ka sa kasama babae, makakapag-focus ka ba sa mga palabas tsaka story? Hindi, di ba? Niisip mo, tangina, gusto ko nang bembangin to, tapos tinitigasan ka na, di ba? Kaya kayo, wag kayo sinungaling, di ba? Kaya nakakatawa yung mga lalaki, di ba? Yung nag-ano sila, meron silang time para sa ganun, yung friendship first na simp, tsaka yung manliligaw silbidor. Tagal-tagal, hindi pinapaskor. Kaya nga yung tinuturo ko sa'yo, 3-strike rule, di ba? Na kailangan, una pa lang, kasi nandun sa, yung offer na kasi na yun, na yayayain mo siya agad, take it or leave it yun. Kasi, ang inuuna mo, yung sexual desire mo. Yung sexual desire mo yung inuuna mo nun, di ba? Ibig sabihin, nasa program mo yung babae kung sasampa ba siya sa edits mo, di ba, or hindi. Parang ride lang yun come with me, parang ganun lang yun, hitch, di ba? Hitch tawag nila dun thumbs up hitch, yung parang ganun. Yun yung offer mo, ganun yung mga lalaki na magbibigay ka lang na invitation offer. Hindi kayo manliligaw, talking stage. Kaya ka naman sinagot. Tsaka mostly na majority ng mga nagdaan sa ganyan kasi wala nang ibang dominante na lalaki talaga na straight to the point. Bira lang naman talaga yung ganun. Tsaka naisip ko rin, kawawa rin naman yung babae, di ba? Tangina, kung wala yung mga friendship first simp na yan, tsaka mga manliligaw silbidor na yan, maraming babaeng single. Sa totoo lang, kung pipiliin nila yung mga dominant na lalaki, yung nag-aalok ng ganun Kasi, biruin mo, bira lang nag-aalok talaga ng ganun, yung nagko-cold approach from the start. Kasi nasa dominant side ganun pagka ganun From the start pa lang, unang kita mo sa babae, nagandahan ka na, magbigay ka na ng intention na gusto mo siyang bembangin. Ganun ka agad para mataas si respeto niya. Kasi pag tinurn down ka niya, move on ka na. Kagaya ng ginagawa ko, di ba, yung mga in-approach ko, yung mga trabaho ko, tsaka yung dito sa kalye. So, mostly naman sa kalye, hindi ko pa nayaya kasi unang approach pa lang, parang disinterest na. Makikita mo yung muka, tapos yung response, yung tone ng boses, disinterested. Pagka ganun, di ko na tinutuloy kasi nagsasayang lang ako ng laway, di ba? Pipilitin mo pa, kukumbinsihin mo pa yung babae na ayaw sa'yo. Obvious naman sa tono, parang irritable.
Pero mas gusto ko na nga yun, parang ano talaga siya, parang art siya, parang art. Kasi nabibuild yung confidence. Confident naman na talaga ako, pero ang nervousness ko yung pagsasalita ng English tsaka setting. Kasi bawat kalye nga dito, 'di ba, may mga CCTV. Tsaka dito sa inuupuan ko, yung mga poste may CCTV yan. So parang ganun nga. Yun yung source ng nervousness ko. Pero kung yung mga tao sa babae mismo, pucha, hindi ako nahihiya dyan. Meron nga sa Mega Mall, di ba, nakamit ko. Pangalan nun, Pam. Tapos parang mga 5 buwan lang ata siya. Unang kita pa lang, pawis na pawis ka. Oh, tara, palamig na tayo. Ginanong ko kagad. Tangina naman na siya kagad. Parang umiglap agad eh. Pero sumasama naman sa akin. Sabi ko, sige, kain na lang muna tayo. Kaysa naman masayang punta ko dito. Dapat nga umuwi na lang ako nun. Or kumain ako mag-isa, sinama ko pa siya. Yun yung mali ko. Kaya sinishare ko sa inyo para hindi nyo nagawin. Kasi nagsasayang kayo ng oras tsaka pera. Tapos yun nga, resistance. Dahil ayaw ka, ayaw nga sa'yo, di ba? Unang meet pa lang, niaya mo na agad, resistance agad. So, matik ayaw ka na nun. Kahit anong gawin mong convince niyan, ayaw na talaga. Tapos yun nga, sabi ko, kain tayo dito, lilibre kita. Dahil dito sa gusto ko, ha. Hindi yun pagiging sip kasi gusto mo eh. Gusto mo eh. So, ayaw niya rin. Sabi niya, gusto ko dito. Sige, ikaw magbayad yan. Sinabi kong ganun. di siya nagbayad. Siya nagbayad din sa ano niya, di ba? Kasi ang tigas ng ulo niya, resistance talaga. So, hindi ko na kinontak yun. Tapos, after 1.5 month, nag-travel ako sa Hong Kong, kasama ko yung nanay at kapatid ko. Tangina tumatawag, tapos parang umiiyak. Gusto niya raw ako. Sabi ko, ay putang ina nitong babae na to. Sabi kong ganun, mamakaawa. Sa isip-isip ko, wala na to nakitang iba. Wala na to nakitang iba. Kasi, biruin mo, baka ako lang yung lalaki na na-meet niya na ganun, na unang meet pa lang. Sabi ko, pawis na pawis ka, tara palamig na tayo, check-in. Wala talaga lalaki naggaganon gaano. Bihira lang talaga, nanguuto pa, di ba? So, ganun nga nangyari. So, kaya siya, syempre, ang nagugustuhan kasi ng babae, yung unpredictability. Yung parang hindi kanya makategorize. As in, parang, teka, bago to ah. Parang yung nagyaya sa akin, yung 22 anyos na katrabaho ko, naging F-body ko ng for 3 months. Na-hit ko lang yun mga 8 beses, bilang na bilang pa eh, di ba? So, yun nga. For 3 months, 8 na beses ko na-hit yun. Tapos, sabay, yun nga, yun nasa parke kami, nagtanong siya, anong ginagawa mo ng girlfriend mo? Wala, lalabas lang, tapos check-in. Paulit-ulit lang ng ganun. Sabi niya, hindi ganun yun. Tapos sabay, parang sinabihan ko siya ng na yun, nauwi na yung usapan sa ganun about sa fucking. Tapos sabay, bigla ko nang siniksik to, I want to fuck you. Sabi kong ganun. I want to fuck you. Sabay, wag daw akong ganun, sabi niya ganun. Pero nakita ko yung mata niya tsaka mukha niya, tuwang-tuwa yung narinig na ganun. Tapos sabi niya, sige, kain na muna tayo. Pero pinapili niya ako kung saan ko gusto kumain sa burger. So kasi yun yung gusto ko eh. So kumain kami, split kami nun, kanya-kanyang bayad. Tapos nung pauwi pa, sabi niya, idadrop niya ako, titingnan niya lang daw yung flat. Sabi ko, gusto ko kainin yung pepe. Ginanong ko. Siyempre, hindi na siya naiilang, di ba? So, vulgar na talaga yung pagkasabi ko. Na Tapos, hindi niya raw alam na na kakainin daw siya. Pero hindi ko ginawa yun. Hindi ako kumakain ng pepe sa mga unang meet pa lang or kung missionary lang ginagawa ko dyan sa mga yan pagka unang meet. Yung iba nagpapaka-wild pa eh. Tangin, hindi mo ba piplease yung babae? Kahit sabihin mo missionary lang gawin mo dyan, kung gusto ka talaga niyan, gusto ka niyan. Wala yan sa sex position, performance, or kung ano-ano. Kahit pa sabihin mo 3 inches or 2 inches lang dick mo eh. Kung gusto ka talaga niyan, gusto ka talaga niyan. Hindi na ako naniniwala sa mga tangin na kailangan nyo. Dati 'di ba ganun yung binanggit ko sa inyo, yung magpaano ng katawan. Oo, gagawin mo pa rin yung best mo para attractive ka, maganda yung katawan mo. Pero ginagawa mo yun para sa sarili mo. At the same time, ma-attract mo yung babae na gusto ka talaga sa ikaw. Saan ba nakakonekta yung pisik mo? Sa'yo, di ba?
So kung nagustuhan ka niya base sa physical appearance mo, yun naman talaga yun, physical appearance naman talaga lahat eh. Sasabihin nila sa pagiging ikaw. Oo nga. Kasi sabi nga ni Locario, 'di ba? Combination daw yung yung sexual attraction, physical appearance saka behavior mo. Oo nga, malaki nga yung katawan mo, tapos buff ka, attractive ka niyan, 'di ba? Dahil fuckable yung katawan mo. Pero yung kilos mo, simp, tsaka passive, effeminate, parang hindi tugma. Hindi tugma dun sa katawan mo, 'di ba? So parang may kasinungalingan na nangyayari doon, 'di ba? Laki-laki ng katawan mo tapos simp ka, tapos passive ka, 'di ba? So parang may kasinungalingan na ayaw ng babae ng ganun, hindi siya tugma. Kaya yung mga may ibang malalaki katawan na re-reject pa rin kasi nga simp. Hindi siya tugma, dapat talaga mag-lead ka talaga dominant. Kahit nga hindi malaki katawan mo, payat ka eh. Kasi nung mga 20 years old pa lang ako, maliit katawan ko, payat. Nakakakuha naman akong babae, nagna-numbers game lang ako eh. Basically, yung numbers game lang talaga, lang yan eh. Parang maghahanap ka lang talaga ng babae na gusto ka talaga. Yun lang naman yun eh. Kuwari, kalbo ka na, or panot ka, mag-numbers game ka. Meron mga babae na trip ka talaga sa pagiging kalbo, ganun. So, ganun na lang gagawin mo. Maghahanap ka lang ng mga babae na trip ka, magna-numbers game ka. Ganun lang talaga gagawin mo. Wala eh, yan na talaga yun. Pag panganak sa'yo, ganyan ka na talaga, 'di ba? Kesyo pandak ka pa. Alanganin mang susundin ng babae lahat ng standard nila, 'di ba? Syempre magkokompromiso pa rin 'yan. Titimbangin na talaga nila yung overall na pakinabang mo talaga. Ganun ka rin naman, 'di ba? Kanino ka ba magsesettle? Sa overall pakinabang rin, at the same time nabebembang mo. Hindi ka naman magsesettle basta-basta sa sa walang pakinabang eh. At the end of the day pa rin talaga yung relationship, iikot lang din talaga yan sa survival. Ba't ka ba nag-a-approach? Ba't ka ba nanliligaw? Ba't ka ba nakikipag-friendship first simp? 'Di ba? For survival lang din naman talaga yan. Yun nga, pero yun, nagtatry pa rin ako mag-approach. Nung isang araw, nag-approach ako sa bus station. Nakaupo lang ako kumakain ng chips. Dumaan yun, Koreana maganda. So, sinabi ko, excuse me, 2 beses pa nga para talaga makuha lang yung attention. Lumapit ng konti. Tapos nagpakilala ako, tinanong ko pangalan, kinamayan ko. Sabay, sabi niya, nagpakilala naman, tapos I have to go. Disinterested. Pero same to nung parang yung babae sa Mega Mall, dalawang beses tumingin. Parang yan yung sinasabi ko eh. 6 seconds pa lang, alam na ng babae kung gusto ka niya ikama o hindi. Kasi dalawang beses tumingin eh. Kasi parang tumingin pa talaga ng parang kinategorize niya, ay, ayoko to. Ganun yun eh. Kaya kailangan talaga numbers game talaga. Naniniwala ako dyan. Kaya hindi ako nababakante dahil sa numbers game eh. Siyempre may magbabato rin sa'yo. Pero kasi pag may nagbato sa akin, dalawa iniisip ko dyan eh. Yung ugali, tsaka yung ina-assess ko kung fuckable ba talaga siya. Kung kumari, fuckable naman, pangalawa yung ugali. Teka, magiging perwisyo ba to? Alam mo naman yan yung kilos, di ba? Yung behavior. Ito yung vibe nito, mukhang hindi to papabor sa akin. Parang ikasisira to ng buhay ko, yung ganun. Pero yun nga, mas maigi na yung ma-reject ka na from the front kaysa pinatagal mo. Nalaman mo yung tunay na ugali, hindi ka pala talaga gusto. Kasi yung ugali ng tao, base yan sa category ng sa category nila sa'yo eh. Diba? Sure, may baseline na ugali ka talaga. Yung nature mo talaga na, kuwari, mabait ka. Tahimik ka talaga. Pero, nagbe-bend yan base dun sa category sa kaharap mo. Kasi nagre-reflectan kayo, diba? Ina-assess mo yung sarili mo. Tsaka siya rin, na-assess niya yung sarili niya. Base sa pakikitungo sa'yo, diba? Ganun lang naman yun eh. We reflect each other, parang ganun. So, yun nga. Yun lang na mga napansin ko.
Kailangan mo talagang gumawa ng paraan talaga para makuha yung gusto mo. Mag-approach ka na marami, tsaka online. No, kung nasa Pilipinas lang ako, marami ako mamimit dyan. Kasi ang dami ko talagang nakakamatch eh. Dito wala. Isa lang out of 1 month isa. Tapos ia-unmatch ka pa. O yung iba naman, dinadirect ko na. Sabi ko, tangina, direct ko na to. Total, nakamatch ko naman na. Kung gusto naman ako na ito, papayag naman to, tsaka susunod. Ganun lang naman yun eh. Kung gusto ka talaga, papayag at susunod yun eh. Kasi kung di ka gusto, kahit anong convince mo dyan, pakikipag-usap or kung ano-ano pa, hindi ka talaga gusto niyan, di ba? So, baliwala yung mga pagsisimp mo or kung ano-ano pa man na yan. Kaya maganda talaga maghanap ka ng ng babae na gusto ka talaga, numbers game. Kasi yung babae, pag namili yan, syempre, paano ba tayo namimili? Unang-una, looks, tsaka yung ugali natin, di ba? Kasi na-attract tayo sa commonality. Nasabi ko na yan dati, yung commonality. Pansinin mo yung mga squatter, mga mahirap, na-attract sila sa kapwa nila mahirap, ganyan. Sure, may mga gold digger, pero hindi nila mahal yun. Hindi nila mahal yun, yung pakinabang lang para makaahon sa kahirapan. Pero kung papipiliin sila sa commonality talaga. Parang ako, trip ko yung mga ganito lang din, kaugali ko rin. Tapos sabay para mga carefree na tao. Mga ganyan yung tsaka yung mga masarap kasama, ganyan yung mga gusto ko. Tsaka yung syempre, ako masusunod parate. Yun lang naman yun eh. Ganun din yung babae pag namili. Yung commonality. Kaya yung mga nakikita nyo, lahat ng babae gusto lang mayaman. Nako, depende yan. Merong babae na pera lang talaga habol sa'yo dahil salat sila. Bakit ba nangangailangan ng pera yung babae? Syempre salat sila, 'di ba, mahirap. Sino lang ba kung mayaman yung babae, tingin mo ba maghahanap pa ng kapwa mayaman din? Syempre, average lang or mayaman or ka-status niya lang din, yun lang din pipiliin niya. Commonality nga, 'di ba? Ganoon naman ang pagpili ng tao eh. Parang 'di ba nga meron akong video sa FB na lahat ay ikaw. Parang ang totoong relasyon mo ay relasyon mo sa sarili mo. So yung kinasasaya mo sa kapartner mo or sa mga kaibigan mo is nasa sayo rin talaga yon. Parang kuwari, hobby mo magbike, yun yung nagpapasaya sa'yo. So kaya ka nakipagkaibigan dun sa mga kaibigan mo na mahilig magbike kasi yun yung kinasasaya mo eh. So parang, pero pwede mo namang gawing mag-isa yun, di ba? Naghanap ka lang talaga ng ibang katawan na may kasama ka na ginagawa yung activity na yun. Ganon din yung sa pagmamahal, di ba? Yung kuwari, gusto mo yung babae, gusto mong kumantot, mahilig din siya sa ganon. Tapos iba-iba pang position. So yun yung nagpapasaya sa'yo, di ba? Kala mo, pinapasaya ka talaga nung babae na yun, pero ang totoo, pinapasaya mo lang yung sarili mo sa ibang katawan. Yun yung nagpapasaya sa'yo, yung ginagawa ng babae na nag-a-align sa'yo. So ang relasyon, reflecting lang talaga yan sa bawat isa. Reflect lang talaga sa bawat isa yan para, kuwari, yung babae mahiling makipagkwentuhan, tapos ikaw rin mahiling makipagkwentuhan, yun nagpapasaya sa'yo, di ba? Yung pakikipagkwentuhan. So yun yung nakikita mo na parang magpapasaya sa'yo, di ba? So parang ganun lang din talaga siya, na yung nakikita mo sa ibang tao na tingin mo magpapasaya sa'yo is nasa sayo na rin pala talaga. Hindi mo lang tinutuklas. Kasi yan naman talaga ang totoong relasyon, relasyon mo sa sarili mo eh. Outside sa'yo is pure transaction lang talaga, tsaka for survival. Yung mga labas sa'yo. So, nasiksik ko yan, yung mga deep info na yan. Pero, yan magpapamulat sa inyo para hindi kayo magkaroon ng attachment sa mga tao. Kuwari, na-reject ka, hindi ka magkakaroon ng attachment sa tao. Or baliwala lang sa'yo na hindi ka gusto. Ibig sabihin, kaya ka hindi gusto kasi hindi nila nakikita yung ikasasaya nila sa'yo. Yun lang naman yun eh. Or hindi nila nakikita na ikaw sila. Kasi end result yan, 'di ba? Gusto hindi.
gusto hindi. So ibig sabihin, kaya hindi gusto, hindi nag-a-align. Kung gusto ka, nag-a-align. Yun lang naman yun eh. So yung rejection, wala talaga rejection. Kaya ka na-reject, hindi lang talaga nag-a-align. Hindi kayo vibe, di ba? Kaya nga maririnig mo to sa babae, lagi nilang sinasabi, oh, pogi nga siya, pero hindi ko gusto yung vibe niya. Ibig sabihin yung vibe, yung behavior, tsaka yung parang personality na sinasabi. Malaki impact din talaga niyan. Sure, pwede niyang gawin sigurong F-body or kung ano, dahil horny lang siya ng that day. Parang tayo, di ba? Kung may bumuka ka sa atin dyan, kung fuckable naman, kahit di natin gusto, titirahin natin. Ganun din yung babae. Kuwari, at that day, brinake siya ng boyfriend niya, kailangan niya ng rebound, which is nangyari din sa akin yun. Magpapatira yun, di ba? Right place at the right time, tsaka depende sa sitwasyon ng tao, kung papayag ba siya. Parang yung mga nagpo-pro, mga nagwo-walk, di ba? Ba't ba nagwo-walk yung mga babae na yan? Syempre, nasa lot, di ba? Tsaka pang ano sa lifestyle nila, yung sitwasyon nila ang nagtulak sa kanila para magganon, para mag-walk. Yun lang naman yun eh. Kaya sila nagwo-walk kasi nga ganun yung sitwasyon nila, wala silang pera. So kailangan nila magkapera para may pambili sila ng kung anong paman yun. So yun lang yung dahilan kaya sila nag-walk. So yun nga. So ang lesson dito sa video na to, gawin nyo na lang talaga yung gusto nyong gawin, tsaka walang easy, lahat paghihirapan mo. Kailangan mo mag numbers game. O kung ayaw mo naman mag numbers game dahil nahihiya ka, ayaw mo i-build yung social skills mo, pakikipag-usap, gawin mo na lang, magpapera ka na lang, bilay mo na lang yung kepias. Ganun din naman, di ba? Para ka na, di rin naiiba yan sa friendship first simp, tsaka beta silbidor. Manliligaw silbidor, same lang din yan. Ganun din, nagbabayad sila, ilang labas-labas pa. Ikaw kung gusto mo na action, bayad ka na lang 1K, bayaran mo na lang yung ano niya, yung serbisyo niya sa'yo, di ba? Pero ako sa ngayon, hindi ko ginagawa yun kasi nga nakakakuha pa naman ako, tsaka hindi pa naman ako sabik na sabik talaga eh. Siguro pag bowling na ako, marami na akong pera, yung may passive income na ako, gagawin ko yun. Kuwari, trip ko na uminom sa labas, mag-isa, pumunta sa bar. Parang yung ginagawa ni Brian, yun sa Matrix, sino ba yun? Chris Brand, yung sa minor. Pero hindi siya naapektuhan nun kasi nga hindi naman niya mini-message talaga yun eh. Yun lang talaga for content eh. Alam mo naman dyan sa social media kasi kasinungalingan. Tingin mo ba yung mulat na ganun papatol sa mga minor? Syempre alam niya naman yung cause and effect. For content lang yun para mag-grow yung ano niya, mabash siya or kung ano-ano. Hindi ako naniniwala basta-basta sa ganun na papatulan niyo yung minor. 28 na raw yun eh. Hindi ako naniniwala dun. Tsaka sinabi niya, di ba, ayaw sa kanya nung babae, so sinabi niya na lang friends. Kinuha niya yung Instagram, parang friends lang. Pumayag yung babae. Syempre, alang papaniwalaan ng babae, ito ang lesson sa inyo. Ang papaniwalaan ng babae yung unang sinabi mo, yung intention mo. So sinabi niya friends, yun na lang talaga yung didikdik ng babae. Kahit anong pilit niya na, tara, ikama na kita, tara, mag-check-in tayo. Hindi papayag babae nun kasi yun yung category niya sa kanya, friends. O kahit anong kuha niya ng Instagram nun or number nun, hindi mauwi sa bembangan yun. Dami talagang ututong lalaki dito sa social media, no? Kaya wag kayong papaniwala dyan. For content lang talaga yun, para kumita yung parang 1 million na ata followers nun ni Chris Bryant eh. O di ba? So ayun. So paano? 30 minutes na. Siguro tatapusin ko na tong video.
Huwag nyo gagawin yun yung magdadirect approach kayo sa trabaho Sa akin lang yun, malakas loob ko nun kasi nga sa confidence ko tsaka sa itsura ko. Dahil conceited ako alam ko naman na papaboran ako So paano yun na siguro, peace.